Mayor Vico, ibinunyag ang binabalak ng Diskaya tungkol sa kanya. Mga Diskaya, ginawa pala ito kay Mayor Vico bago ang hearing. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Pasig City Mayor Vico Soto sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Matatanda ang isa si Mayor Vico sa mga unang nagbulgar sa publiko tungkol sa systematic kong korupsyon ng kinasasangkutan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, mga negosyating kontraktor at nakalaban pa niya sa mayoral race noong Mayo 2025. Sa kanyang pagharap, diretsong inalmahan ng alkade ang mga lantarang kasinungalingan ng mag-asawa. Isa sa partikular na pinuna ni Vico ang sworn statement ng mga Diskaya na 2-3% lang umano ang kita nila sa bawat kontrata na hindi umano makatarungan. Lalo na kung titignan ang net worth ng mag-asawa na ipinix ng mga ito sa kanilang interview, na umaabot ng 10 to 11 digits o bilyones. Aniya, isang very glaring na kasinungalingan yung kahapon po sa statement. Sa sworn statement mo nila na 2-3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Eh kahit naman hindi ka eksperto sa construction, obvious na obvious sa kasinungalingan ito. Kasunod dito, binanatan ni Mayor Vico si Curly Diskaya na tinawag niya sinungaling at magnanakaw. Aniya, hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record, in public, many times. Sabi nga dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa na magnanakaw, kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ngunit hindi natapos sa pagdinig ang mga pasabog ni Mayor Vico. Sa isang ambush interview matapos ang hearing, ibinunag niya ang balak di umano na mag-asawang kontraktor bago pa man siya humarap sa Kongreso. Inilahad ni Mayor Vico na may nag-text sa kanya noong Huwebes ng umaga mula sa isang common friend. Sinasabi nakikipag-set ng meeting si Curly Diskaya. Hindi niya rin pinatulan ng imbitasyon at tinanong kung bakit siya makikipag-usap ngayong panahon ng investigasyon. May nabanggit din umano tungkol sa pakikipag-state witness sa mga Diskaya na tila gusto nilang idami siya o kunin ang kanyang suporta. Aniya, as late as Thursday morning, meron pong nagtik sa akin ng common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting. Siyempre, hindi ko papatulayin yung ganon. Bakit ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? May nabanggit doon na tungkol sa state witness. So siguro, iniisip niya, baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin, hindi. Dapat ilabas natin kung ano ang katotohanan. Naniniwala si Vico na hindi pa lahat ng impormasyon ay nilalantad ng mag-asawa. Dahil malinaw na marami pang proyekto ang hindi pa nila isinasama sa kanilang listahan. Para kay Mayor Vico, malinaw na taktika lamang ang ginagawa ng mag-asawang Diskaya. Ang lituhin ng publiko at ihalo ang kasinungalingan sa katotohanan. Kaya't muling binalaan niya ang publiko na huwag agad maniwala sa mga sinasabi ng mga Diskaya at maging mapanuri sa kanilang mga naririnig dahil kayang magsinungaling ng mga Diskaya nang hindi kumukurap. Aniya, kung totoo yung sinasabi nila, anong nangyari doon sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang iyong nasa listahan? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there's a lie somewhere. These are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful.